Good evening mga ka-project. Bali, matagal tayong walang vlog, walang update sa ating munting ibunan. Reels lang tayo ng video. So, ngayong gabi, update lang natin yung ating munting ibunan. So, mag-cuddling tayo sa ating project. So, itong parisan na ito ay isang back-to-back Orange Hood Lutino Opa Albs 1 o yung tinatawag natin na non-iring. So, may tatlong itlog sila. So, i-cuddling natin yung itlog. Yung advice lang natin sa ating sa project, kung magbubukas tayo ng nest pack, kung medyo masilan yung ating pairing, so ina-advise natin na 3 beses lang tayo magbukas. Una, yung titingnan natin yung first lay egg. So, yung pangalawang bukas natin ay yung pang 14 days simula nung unang itlog niya, para siguradong fertile or infertile na yung itlog. At yung last na silip natin is yung pagpapisa na. Yung pag-hatch ng itlog, usually 21 days to 23 days. Minsan, pag late naglimlim yung hen, umaabot siya ng 25 days. At meron naman maagang mapisa. So, minsan may 20 days, nag-hatch na yung first egg. So, silipin natin mga ka-project itong parisan na to. So, ito, hindi naman natin to project. Bali, gawa lang natin to pang poster ng ating mga project na Albs 2 na iring. So, silipin natin. Siyempre, kakatok muna tayo bilang respeto. Ayan, nababas na. So, paling tayo. So, sa ganyan mga ka-project, kita natin na walang fertile o hindi pula. Ibig sabihin yan ay infertile yung itlog nila. So, pangalawang clutch nito. So, walang problema kasi pang-poster natin itong parisan na to. So, yung date ng first lay egg niya is 20, 13, 23, and 26. So, ibig sabihin, November 5 na ngayon, almost 15 days na yung first egg. So, tatanggalin na natin yung itlog kasi infertile sila. So, proceed tayo sa pangalawang parisan. So, itong parisan naman ito, normal opa lang to, walang karga. So, pang poster din natin itong parisan to. So, silipin natin. October 15 yung first lay egg. So, plus 23. So, ibig sabihin dapat may hatch na dito. So, silip tayo. Itong parisan na to, masipag to magbuhay ng inakay. Kaya, kahit walang karga, kinikip natin kasi magaling sila magbuhay. So, pamuster din natin to. So, ayan, may isang isa na. Ayun yung top. So,
Yan, may pisa na. Pag ganyan, ginagawa ko, lalagyan natin ng label. So, possible nag-hatch siya is kahapon kasi hindi tayo naka-update or ngayon. So, lagay na lang natin is ngayon. Five. So, update natin yung yung project natin. Ito yung test bed natin na same parents pero magkaibang class. So, nag-hatch siya noong 30 October. So, silipin natin kung lahat na hatch. So, katok tayo bilang respeto. So, ayan. So, may tatlo na sila. So, cuddling natin yung remaining. So, ibig sabihin, ito, pag ganito, yan, wala na yan. So, bugok na yan. So, ngayon, dahil ito ay isang project natin, so, papaposter na lang natin to para mangitlog ulit sila. So, ang gagawin natin, dahil yung breeder 19 is walang laman or infertile yung itlog. So, ang gagawin natin ay ililipat natin yung nag-hatch dito sa breeder 10. Ililipat natin sa breeder 19. So, ang ginagawa ko, nililipat ko sila pa isa-isa lang para hindi naman masyadong halata ng ating mga breeder. Kasi yung mga ibon natin na alaga is mga matalino din yan. So, kukunin ko yung dito kasi wala naman itong karga. So, lilipat natin dun sa breeder 19. Yan. Paalala pala, yung paghahawak kayo ng inakay, mas maganda na sausa natin yung kamay natin sa patoka para amoy pa rin nila yung patoka. So ako, minsan hindi na ako nagsasaw ng kamay. Kasi pag kilala ko yung breeder na hindi naman maselan, hindi na ako nagsasya ng kamay ko. So, yung inakay, sasudin natin para amoy patoka siya. Hindi siya patay ng ating breeder. So, itong inakay, lalagyan natin to sa breeder 19. Tapos, kumari, kukunin natin yung isang itlog para symbolize siya na namisa na yung symbolize siya na pisa na yung isang itlog. So, ayan. Yan ang ginagawa natin. Tapos yung dito sa project na ibon, kukunin ko muna yung isa. Tapos, kukunin ko yung pinakamaliit. Para hindi masyadong halata.
So, ito ang ilalagay ko dun sa breeder. Breeder 10. Yan. Di naman ito masilang. Sobrang bait naman. Yan. Yan. So, yung tatlong itlog is fertile pa yan. So, pag napisa yan na isa na naman, ilipat ka naman natin dun sa breeder 19. Tapos, yung inakay nito, lilipat ulit natin ang nagpisa na dito sa breeder 10. Yung isa dito sa breeder 11, lilipat natin hanggang maubos yung tatlo. So, para makasimula naman sila mag-breed. Kasi ito ay project natin na Crimino Opa. So, walang nag-visual. So, test breed ulit tayo sa sunod. So, yung tatlo, possible post-ino na lang siya. Post-ino, yung tatlo. Pero hintayin natin kung ano yung kulay nila. So, yan mga kaproject yung ginagawa ko pag nagpapa-poster ako sa ibang breeder. So, dahil kilala ko naman yung mga ibang ko, minsan din ako na sausan ng aking kamay dun sa patuka. Kasi sanay naman sila sa amoy ng kamay ko. So, yun lang mga ka-project. Bali, update na lang sa susunod na video. Pa-like, follow, and share na lang ng ating page. Salamat.